May mga tao tayong nakakasalamuha sa mundo na ito na handang gamitin kung ano man ang kaya nating ibigay. Mga taong susubok kung hanggang saan mo kayang magbigay. Ikaw kabarangay, may tao na bang nanggamit sa'yo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Raisa, 31 years old. Ipapakilala ko na ang sarili ko bilang manggagamit. Nakasanayan ko ng manggamit ng tao para lamang makausad ako sa buhay. Hindi kasi ako pinalad na lumaki sa isang mayamang pamilya. Tinulungan ko ang mga magulang ko sa maliit na kabuhayan namin. Ginawa ko ang lahat para makaangat kami kahit may mga natapakan na ako sa prosesong yon. Ayoko na kasing maging mahirap. Sino ba namang may gusto noon? Kaya ginamit ko ang lahat ng meron ako para makamit ko ang mga gusto ko sa buhay. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo ay hindi ako proud na sabihin pero nilandi ko ang professor ko para lamang maipasa ako dahil hindi naman ako ganon kagaling sa klase. Ginamit ko ang pagkababae ko sa kanila at gumana naman. Alam kong naging laman ako ng usap-usapan ng mga kaklase ko pero hindi ko na pinagtuunan pa yon ng pansin dahil mas importante na makatapos ako kaagad ng pag-aaral para makahanap ako ng maayos na trabaho na makakatulong sa pag-angat ko sa buhay. Noong nakatapos na ako ay ibang panggagamit naman ang ginawa ko. Nakahanap ako ng trabaho pero nasa mababang posisyon pa lamang ako. Kapag alam kong wala akong magamit noon sa trabaho para umangat ang posisyon, agad akong nagre-resign. Nakailang palit na ako ng trabaho mula noong nakatapos ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Kapag nararamdaman ko kasi na hindi ako mapopromote kaagad, ay hindi na rin ako nagtatagal pa. Gusto ko ay madalian kong makuha ang promotion kahit sa hindi patas na pamamaraan pa yon. Hanggang sa sumapit ang taong 2023 at nakapasok ako sa trabahong binigyan naman ako ng medyo may kataasang posisyon. Pero dahil hindi naman ako madaling makontento ay pinangarap ko pa ring umangat kahit na wala pa sa tamang oras. Ganon katindi ang ambisyon kong makatakas mula sa kahirapan, Papa Dudut. Ganon katindi ang ambisyon kong umangat sa buhay. Wala na akong pake kung malibang hindi sumunod sa tamang panahon ng mga bagay. Isang patunay ang pagmamadali ko nang naging boss ko si Nicolo na nooy 40 anyos na. Kakahiwalay lang niya noon sa kanyang long-time girlfriend na si Lovely na kaidaran din niya. Sa isang inuman kung saan ay malaya niyang nakwento sa akin ang lahat. Nagamit ko ang pagkakataon na yon, Papa Dudut, para maisakatuparan ang plano ko na pag-angat sa buhay. Shot pa! Nakarami na ako ah. Mas nakarami pa rin ako sa'yo, kaya shot ka pa! Pag sobra talagang problema, sobra rin ang pag-inom ano. Sino may problema? Ikaw? Ayos naman ako. Gusto ko lang uminom. O gusto mo lang makatakas sa problema mo? Lahat naman tayo gustong tumakas. Ikaw, may tinatakasan ka ba? Marami. Una, kahirapan. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, kahirapan. So ayun, marami akong tinatakasan na kahirapan. Hindi ko naman na siguro kailangan sabihin sa'yo kung ano ang tinatakasan ko, di ba? Alam ko kung sino ang tinatakasan mo. Hindi ko maiko-consider ang ex-GF kong si Lovely na sino eh. Bagay lang siya sa akin. Kaya ano ang tawag ko sa kanya? Bagay siya na napakinabangan mo ng ilang taon. Mahigit 10 years. Wala na ba talagang balikan? Ayaw na niya eh. Ayaw talaga siya. Ikaw ba namang ituring lang na isang bagay kaysa tao, diba?
Pero joke lang yun, sir. Pasalamat ka, wala tayo sa office. Kundi si Santi ka na sa akin. Pero joke lang yon, Riza. Total, wala naman tayo sa opisina. Ayos lang naman sigurong maging pantay muna tayo ngayon, no? Aayain ba kitang mag-inuman kung may plano akong ipamukha sa'yo ang pagiging boss ko? Eh di ayos. Magtanong ka lang kung gusto mong sumagot ako bilang isang kainuman mo at hindi boss mo. O kaya ikaw na lang ang magtanong na kunwari mas marami akong alam sa'yo kahit ikaw ang boss ko. Gusto ko yan. Wala muna ang pride ko sa inumang to. Normal mo lang ako nakainuman. So, anong unang tanong ng normal na Nicolo? Paano ba ako makakaahon sa hiwalayan namin ni Lovely? Magkakaiba kasi tayo ng paraan para makaahon eh. Pero para sa akin, ito lang yung sa akin kapag galing ako sa hiwalayan, naghahanap ako agad ng kapalit. Naghahanap ka ng pantapal sa sakit? Oo, rebound. Band-aid kung titignan, panakip-butas. Hindi ba mas mahirap yung pansamantalang pantapal lang? Andun pa rin yung sugat eh. Pero napapatuyo ng band-aid na yun ang sugat, diba? Pero ang tagal dahil di nakakahinga ng maayos yung sugat. Pero nababawasan yung dagdag na sakit kapag nakalantad lang yung sugat. Ang galing mo dyan. So, dapat ba ako ng boss mo? Nasa inuman tayo. Huwag mong kakalimutan. Walang boss sa sitwasyon na to. Inuman lang. Ayun lang naman ang sa akin Pero desisyon mo pa rin kung paano mo pagagalingin ang sugat mo. Maganda yung paraan mo. So gagawin mo. Kailangan ko na rin kasing matakpan yung sugat ko. Ayos yan. So nakaisip ka na ba kung saan ka kukuha ng band-aid mo? Kung papayag na maging band-aid yung nasa harapan ko. Teka, dalawa kami ng bote ng beer na nasa harapan mo. Alin sa amin? Ako ang napiling gawing band-aid ni Nicolo, Papa Dudut. At hindi ko naman yon tinanggihan, hindi dahil gusto ko siya kundi meron akong ibang pakay sa kanya. Promotion. Yun lang naman ang kailangan ko kaya pumayag akong gawing pantapal ni Nicolo habang nasasaktan siya sa hiwalayan nila ni Lovely. Nilihim namin yon sa trabaho dahil bawal yon at syempre hindi maganda sa paningin ng mga katrabaho namin. Maganda ring napapayag ako ni Nicolo na maging panakipbutas niya dahil nakakakuha ako ng mga malalaking pabor na may kinalaman sa trabaho. Hindi niya ako natanggihan sa bawat hiling ko sa kanya. Hindi ko pa syempre binanggit ang kagustuhan kong ma-promote. Alam kong alanganin pa ako ng mga oras na yon at naisip ko na hayaan munang mahulog ng matindi si Nicolo sa sitwasyon namin para hindi na siya makaahon at mawala na siya ng choice kundi ibigay ang gusto ko para matulungan ko siya sa pagbangon niya. Masama na kung masama pero yun lang ang nakita kong paraan, Papa Dudut, para makuha ko ang gusto ko. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagpatuloy pa rin kami sa ginagawa namin. Oo, andun na rin syempre yung may nangyayari sa amin at alam ko namang una pa lamang ay kasama na yon sa package. Hindi kagwapuhan si Nicolo kaya hindi ganong kadaling makipag-ano sa kanya. Kaya lang sa ngalan ng pangarap ay umoo na lamang ako. Hindi ko man ginalingan sa trabaho ko sa opisina pero ang maging band-aid ni Nicolo ang alam kong nagalingan ko. Kaya nga pabalik-balik siya noon sa akin at hindi ko naman siya magawang tanggihan kahit wala ko sa mood. Tiniis ko na lamang kung yon ang paraan para magpatuloy ang plano kong promosyon. Kung tatanungin ninyo ako kung nakakaramdam ba ako ng guilt, syempre hindi. Nakinabang din naman si Nicolo sa akin at darating rin naman ang oras ko para maningil. Nainip nga ako kaya sa tuwing may nangyayari sa amin ay sinusubukan ko ng banggitin ang intensyon ko. Kaya lang Papa Dudut ay madalas ay laging hindi umuubra ang ginagawa ko. Iba ka talaga. Sabi naman sa'yo, hindi ako basta-basta.
At naniniwala naman ako. Hiningal ka nga. Alam kong naniniwala ka na. Yossi? Pas muna. Di pa nga ako makabawi sa ingal ko. Iba ka rin mang pagod. Di ba nga sa lahat ng pagod, ito yung uulit-ulitin mo? Hindi ko na kailangan mag-gym. Sayang lang ang membership kung libre mo lang din namang makukuha sa akin. Para ka nang nakapag-treadmill. Kung lahat ng babae katulad mo, magsasara lahat ng gym sa Pilipinas. Goal ko lahat ng gym sa Asia magsara. Kung tuloy-tuloy tayong ganito, malamang next week may abs na ako. Dapat nga ako tong magkaroon ng abs kasi ako naman tong nagtatrabaho sa ating dalawa. Pero bakit ako yung hinihingal ng todo? Kasi di ka sanay sa ganitong klaseng workout sa kama. Alam mo, mahal ko pa si Lovely. Pero pagdating sa kama, winner ka. Ang sarap namang pakinggan yan. Teka, anong oras na ba? Aalis ka na ba? Dito ka na lang matulog para may kasama ako. Kailangan ko nang umuwi. May presentation bukas ng hapon para sa sales team. Speaking of sales team, di ba malapit nang mag-retire si Sermon? Oh, paano mo nalaman yan? Alam mo naman ang chismis sa office. Tinginan pa lang sa mga mata, alam mo na agad. Nabanggit lang naman ni Mon minsan sa meeting namin na may plano na siyang mag-retire at bumalik ng Bacolod. Sinong papalit sa kanya? Hindi pa napag-usapan. Baka kasi magbago pa yung isip ni Mon. Hindi pa handa ang sales team kung aalis siya. Kaya hanggat maaari, ayaw muna naming pag-usapan ulit. Kung ako lang, hayaan nyo na magpahinga si Sermon. Marami namang iba dyan na deserving sa promotion. Hindi naman sa'yo ako mag-retire, Simon. Kaya lang wala pa ako nakikitang kayang i-handle yung sales team natin. Alam mo naman kung gaano kataas mga ego ng mga yun. Sumasabog pag magkakasama sila. Simon lang may kayang pababain ng ego nila nang hindi naaapektuhan ng performance nila. Pero wala ka man lang bang napipisal sa office na pwedeng humawak sa sales team? Siguro si Elena. Ha? Sa Elena? Ano bang alam nun puro Facebook lang ang inaatupag. Tsaka kapag broken-hearted yon, di nakakapag-focus sa trabaho niya. Pagsisisihan mo lang na ipalit siya kay Sermon. Wala pa talaga ako maisip eh. Aalis na muna ako. Mag-isip ka pa. Isa na lang tapos umuwi ka na. Kung utusan mo ako, parang ikaw ang boss sa atin ah. Tandaan mo, habang nasa kama kita, ako ang boss mo. Pwede pa bang magpaalipin muna ulit sa kama mo, boss, bago ako umuwi? Sino muna yung napipisil mo sa promotion? Pisilin muna kita. Saka ako ibubulong sa'yo. Pinagbigyan ko siyang muli pero wala pa rin siyang sinabi sa kung sino yung ipapalit niya kay Sermon kapag nag-retire ito. Hindi ko na lamang pinahalata ang inis ko, Papa Dudut, at nagmadali na siyang umalis matapos ang second round. Wala na naman akong napala sa promotion na gusto ko. Hindi naman ako under ng sales team pero pangarap ko talagang i-manage yon. Sa tingin ko ay kaya ko naman dahil sa experience ko sa pagbebenta noong nag-aaral pa lamang ako. At hindi naman sa pagmamayabang pero maganda talaga ako. Kaya nga madali kong naibenta ang alindog ko kay Nicolo. Naisip ko na magagamit ko ang ganda ko para mapasunod ko ang mga nasa sales team dahil karamihan doon ay mga lalaki. Bukod pa roon ay alam kong magagamit ko rin ang ganda ko sa mga boss ko. Katulad na lamang kung paano ko ginamit ang pagkababae ko kay Nicolo. Kaya lang ay hindi niya ako nakita bilang fit sa position na yon, Papa Dudut. Para hindi na sumama ang loob ko, lalo ay inisip ko na lamang na baka nga hindi pa talaga mag-retire si Sermon. Kaya lang pag nagkataon ay mas matatagalan ang pagiging band-aid ko sa sugat ni Nicolo kung hindi ko pa makakamit kaagad ang promotion na gusto ko. Sa totoo lang ay gusto ko nang kumawala sa sitwasyon naming dalawa pero hindi ko magawa dahil nga nandun ako at kailangan ko na yung panindigan. Ang unang plano ko ay hayaang mahulog sa akin ang husto si Nicolo hanggang sa hindi na siya makaahon. Pero ang nangyari parang kabaligtaran. Ako yung hindi na makaahon sa ginawa kong butas, Papa Dudut.
At wala akong ibang choice kundi ang manatili doon habang hinihintay ang pagkakataon na sisilipin ako ni Nicolo at dadamputin mula sa pagkakahulog ko. Panay ang tanong ko sa sarili ko noon kung kailan niya ako iaahon. Paano nga ba niya ako iaahon sa pagkakalubog na ako naman ang may pakana? Nakabalik kaagad ang karma sa akin pero hindi pa tapos ang laban. Alam kong mahilig si Nicolo kaya hindi ko hahayaan na hindi ko magamit ng husto ang sarili ko sa kanya para makuha ang gusto ko. Pinalakas ko ang loob ko at sinabing mahaba pa ang laban at hindi pa ako pwedeng sumuko. Nasa kamay ko na si Nicolo at kailangan ko na lamang mahawakan ang leeg niya para hindi na siya makaatras. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy namin ni Nicolo ay nakasanayan ko na siyang makasama. In-enjoy ko na lamang ang presensya niya habang hindi pa ulit ako nakakabuelo na ipasok sa usapan ng promotion ko sa opisina. Sabi ko nga kahit na hindi na niya ako gawing manager ng sales team, kahit ano na lamang na klase ng promotion basta mas mataas sa posisyon ko. Naisip ko kasi na baka nga naman hindi pwede sa akin ang maging manager. Marami na akong naisip na posisyon na pwede kong pasukan o kaya ay nakawin mula sa ibang kaopisina ko. Sabi ko nga kung hindi man kusang ibibigay sa akin ni Nicolo ang posisyon na gusto ko ay handa ko yung nakawin sa iba, masunod lamang ang gusto ko. Ganon na ang pag-iisip ko dahil sa ambisyon ko. Oo, alam kong mali yun pero alam kong meron ding nakakaunawa sa gusto kong mangyari. Karamihan sa mga lumaking wala ay papangaraping umangat kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang paghila mo sa iba, pababa, papadudot. Praktikal ang buhay sa mundo at minsan ay kailangan mo ring mang-agaw. Uso na yon sa relasyon at alam naman ng lahat na uso rin yon maging sa trabaho. Papadudot ayos namang kasama si Nicolo at hindi lang naman kami puro kamalang. Marami rin kaming ibang ginagawa noon para makapag-bonding. Kailangan ko rin kasi ng may kasama, lalo't hindi naman ako friendly na tao. Wala akong halos kaibigan dahil mas gusto kong kaibiganin ang ambisyon kong umangat. Noong nakasama ko na si Nicolo ay naisip kong masaya rin pala yung pakiramdam na may kasama ka at kausap. Yung ilalayo ka sa kakaisip sa future mo. Hindi rin naman pala masamang paminsan-minsan ay huwag mo nang isipin ang kinabukasan. Masarap pa rin palang mabuhay at yun lang ang problemahin at pag-aksayahan ng oras. Tuwing nag-aaya si Nicolo after work, sa kondo niya kami tumatambay. Mas marami kasi siyang gamit at mas mabilis ang internet niya kumpara sa tinutuluyan ko. Saka may aircon siya, hindi nakakahulas ng ganda. Madalas nagpo-food trip kami habang nag-iinuman. Nanonood din kami ng horror movies lalo na tuwing weekend. Tinuruan din niya akong mag-yoga kaya na-relax ang katawan kong puro tensyon. Naramdaman ko na masaya akong kasama si Nicolo. Sana ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Pasensya naman kung pinaglihi ako sa gulat. Puro na akong pasat gasgas, kakahablot at kakahampas mo sa akin kapag nagugulat ka. Sabi naman kasing i-mute mo muna kapag alam mo may nakakagulat na scene. Ako ba yung direktor para malaman ko kung saang eksena yung may gulatan? Dapat pala pinanood mo muna to bago natin sabay na pinanood. Eh anong thrill nun kung uulitin kong panoorin? Next time, pakiramdaman mo na lang kapag may nakakagulat na eksena. Ikaw nang bahala. Alam mo, ang sarap sanang ikwento to sa mga katrabaho natin eh. Huwag mong susubukan. Na-video ko man lang sana kung paano ka tumili. Nagulat pa yung butiki sa kisame mo. Nahulog pa tuloy sa tubig ko. Hindi siya nagulat sa tili ko. Nagulat siya sa pinanood natin. Sige, pati butike, i-gaslight mo na rin. Sa susunod, wag na tayong manood ng nakakatakot. Gusto mo next time puro romantic films na? Mas lalong pas.
Ay, kayo talagang mga lalaki. Ang hirap niyong kumbinsihin na maganda namang manood ng mga romantic film. Ang sarap kayong kiligin. Kayong mga babae, hindi magandang kasamang manood ng mga nakakakilig na pelikula. Oh, bakit? Paano pag kinikilig kayo? Nangahampas kayo ng katabi. Sorry naman sa'yo na nanghahampas kapag nagugulat sa horror na pelikula. Oh, edi it's a tie na lang. Pero seryoso nga, try naman nating manood ng love stories. Pas nga. Oo, hindi ako nangahampas kapag kinikilig. Tamang ngiti lang ako. Ayoko nga. Bakit nga? Maaalala ko lang si Lovely. Banding naming manood ng romantic movies kapag magkasama kami. Kaya nga lumilis na ako dun. Kaya pala puro horror na yung gusto mong panoorin. Gets? Kahit di ko kayang matakot, mas okay pa rin yung horror movies kaysa mababad ako sa romantic films. Malulungkot lang ako imbis na kiligin. Sa bagay, maaalala mo lang si Lovely. Manood na lang tayo ng wrestling o kaya anime. Yan kasi yung mga ayaw panoorin ni Lovely. Safe ako dyan. Pwedeng magtanong, Ano yun? hanggang kailan mo tatakasan si Lovely? Hanggat di pa kaya ng puso ko na harapin siya. Matagal pa ba? Hindi ko alam. Gusto ko lang makatakas sa kanya kasi masakit pa rin. Di naman ako magsisinungaling. Pero kailangan mo nang harapin siya para matapos na tong pagtakas mo. Pansamantalang pangtapa lang tong ginagawa mong pagtakas sa alaala niya eh. Hindi ka makaka-move on yan ng totoo. Teka, di ba ikaw nga ang nagsuggest sa akin na pansamantala ko munang tapalan yung sugat ko? Ginagawa ko naman ha, at nagiging okay naman ako. Sure ka bang okay ka? Pwede nating pag-usapan kung gusto Di mo. ba dapat kapag band-aid pinangtatapal lang? Bakit kailangan mo pa magsalita? Oo nga pala. Isa lamang akong band-aid. Pantapal sa sugat na hindi pa kayang tanggalin habang ang sugat ay hinihintay pang gumaling. Yun ako sa buhay ni Nicolo at aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon. Binalikan na naman ako ng karma sa pangalawang pagkakataon. Ako naman ang may gusto noon pero bakit parang ako bigla yung nagkasugat sa aming dalawa? Hindi na ako nakaimik pa sa sagot ni Nicolo at alam kong nairita lamang siya dahil sinubukan kong panghimasukan ang buhay niya. Gusto ko lang namang makatulong sa kanya kahit papaano, Papa Dudut. Sinubukan kong ibalik ang magandang mood namin pero hindi na rin kayang pikein ni Nicolo ang nararamdaman niya. Pinauwi na niya ako at nagrason na lamang siya na may gagawin pa siya. Naintindihan ko naman at nagmadali na akong umuwi at ilang araw kaming hindi tumambay na magkasama. Naging awkward din kami sa work pero lumipas din naman yon at nilapitan niya ako at nagsorry siya. Nagsorry din ako dahil may mali din naman ako. Naging maayos kaming muli at nakabalik na sa dati naming routine. Minsan ay inaya niya ako magstay sa kondo niya ng ilang araw. Nasaktuhang bumabagyo pa noon at sabay kaming nag-leave sa trabaho at may kanya-kanya kaming dahilan para hindi makahalata ang mga katrabaho namin. Nag-staycation kami sa kondo ni Nicolo at masaya ako dahil nakapag-relax akong kasama siya. Namiss ko rin kasi siyang kasama dahil nga sa naging pagtatalo namin. Nakasanayan ko na rin kasing kasama si Nicolo at aaminin kong hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi siya nakakasama man lang kahit na ilang oras. Marami kaming ginawa habang naka-staycation lamang kami. Tinuruan ko siyang magluto at tinuruan niya akong maglaro ng video games. Nagpatuloy din ang panonood namin ng horror movies. Pinagtiisang ko ring manood ng wrestling at anime kahit na hindi ko naman yun gusto. Masaya ang mga araw na nagkasama kami at nagkulong sa kondo lalo't bumabagyo. Ayos na sana ang lahat kung hindi lang biglang sumulpot si Lovely, Papa Dudut. Sandali lang! Lovely? Sino ka? Riza, Sino? katrabaho ko si Nicolo, boss ko.
Boss mo pero andito ka sa kondo? Di ba dapat sa opisina lang kayo magkasama? Mahabang kwento. Sana mas mahaba kaysa dyan sa suot mong shorts. Kay Nicolo to. Napagliitan niya na kaya pinahiram niya sa akin. Ganun na ang role ng boss ngayon? Magpahiram ng naliitang shorts? Hindi ko alam kung may balak kang mag-audition bilang kontrabida sa teleserye. Pero kung oo, pasok ka na. Yan na ba yung pinakamagandang insulto na kaya mo? Meron pa sana kaso wala ako sa mood mang insulto eh. Pinagod kasi ako ni Nicolo. O ako ba yung nang pagod sa kanya? Hindi kita kukontrahin dun sa sinabi mong pagod ka. Halata kasi sa mukha mo. Ang haggard na dahil sa pagod. Magpahinga ka ha? Hindi nga ako makapagpahinga. Paano naman kasi tong ex mo? Maya't maya gusto akong pagurin. Congratulations! Mas mahaba pa tong shorts ko kesa sa sagot mo ha. Shorts ni Nicolo yan, baka nakakalimutan mo. Ay, oo nga pala. Shorts to ni Nicolo. Anong feeling nakaharap mo ko at suot ko ang shorts ng ex mo? Ganado kang manginis ha? Mukha namang umeepekto sa'yo. Sana wala sa lahi niyong high blood kasi wala kaming pang BP dito para sa'yo. May pang BP si Nicolo. Alam ko dahil dati akong nakatira dito. Meron ba? Siguro madalas niyang nagagamit, no? Mukha kasing lagi siyang hina-high blood sa'yo. Wow! Mas mahaba pa yatang panty ko sa sagot mo, ha? Ay, wait! Hindi nga pala ako nakapanty. Talagang Lovely, anong ginagawa mo rito? wala pang 6 na buwan mula nung maghiwalay tayo. Nagpapahiram ka na ng shorts mo sa ibang babae? Di ba dapat computer, stapler o telepono? Yun lang yung mga bagay na pinapahiram mo sa kanya? Bakit kasali shorts mo? Alam ba ng opisina niyo tong ginagawa niyong bahay-bahayan? Hindi ko talaga alam kung bakit ka pa nakikialam. Kahit brief pang ipahiram sa akin ni Nicolo, dapat wala ka nang pakialam kasi hiwalay na kayo, di ba? Ikaw nga to nakipag-break sa kanya tapos kung umasta ka ngayon, akala mo pag-aari mo pa rin siya? Hoy, para sabihin ko sa'yo, yung shorts na gamit mo, ako ang nagbigay niyan sa kanya. Gusto mo hubarin ko pa ngayon para maiuwi mo na. Raisa, tama na. Pero kasi... Sabi ng tama na eh. Ano bang kailangan mo, Lovely? Mag-usap tayo. Sana nagsabi ka man lang na pupunta ka rito para... Para naitago mo tong kabit mo? Paanong naging kabit ako? Hiwalay na kayo, di ba? Raisa, sabi ng tumigil ka na eh. Hindi ko naman kasi siya inaano, pero... Usapan namin tong dalawa. Huwag ka na makisali para di na gumulo. Mag-usap tayo sa kwarto. Importante to. Nicolo... Hintayin mo na lang ako rito sa sala, Raisa. Kung gusto mo, lumabas ka muna. Tatawagan na lang kita pagkatapos namin mag-usap ni Lovely. Namula ko sa inis dahil sa pagtatanggol ni Nicolo kay Lovely. Mas lalo akong nainis nang umisi pa si Lovely sa akin na parang siya ang nanalo sa laban namin. Totoo namang siya ang nanalo pero alam kong lamang ako sa mga naunang rounds. Pero dumating si Nicolo at sinaklolohan si Lovely. Ano bang laban ko sa ex niya for more than 10 years? Band-aid nga lang naman ako. Tagapagtago ng sugat niya na ayaw niyang ipakita sa mundo at sa sarili niya. Napilitan akong umalis ng condominium para hindi nila ako matrigger. At kahit nga bumabagyo ay pinilit kong puntahan ang pinakamalapit na mall sa kondo. Nahirapan akong makasakay noon at dagdag pasakit pa na hindi ako nakapagdala ng sapat na pera at damit para maprotektahan ang sarili ko sa ulan. 350 pesos lang ang nadampot ko mula sa ibabaw ng mesa ni Nicolo. Tumambay ako sa mumurahing coffee shop sa mall at doon ay nagpalipas ng oras. Nalobat kaagad ang cellphone ko at wala akong ibang ginawa kundi ang pagmasdan ng mga tao sa coffee shop. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ilang oras na ang napalipas ko. Basta naramdaman ko na lamang na gusto ko nang balikan si Nicolo. Pagkarating ko sa kondo niya ay hindi pa rin sila tapos na mag-usap ni Lovely. Nakasarado pa rin ang pintuan ng kwarto. Sinubukan kong pakinggan ang usapan nila pero wala naman akong narinig. Bumagsak ang loob ko at saka tumambay na lamang sa kanyang maliit na kusina. Nakatingin ako mula sa bintana kaharap ang kanyang lababo. Doon ako naghintay at naglabas ako ng tinapay at keso.
Kumain ako sa harapan ng lababo habang nakatulala sa may bintana. Maliwanag pa noon sa labas hanggang sa bigla na lamang dumilim. Gabi na pala. Pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang dalawa. Hindi ko magawang kumatok sa pintuan para kumustahin sila dahil hindi naman pwedeng gawin yon ng isang band-aid, hindi ba? Pantapal nga lang pala ako. Yun ang laging ipinamumukha sa akin ni Nicolo. Kaya ko namang tanggalin ang sarili ko sa sitwasyon pero mas pinili kong hindi. Para talaga akong band-aid na hinihintay lang na tanggalin ng taong gumagamit. Tatanggalin na kaya ako ni Nicolo sa buhay niya dahil dumating na ang lunas sa sugat niya, si Lovely. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi ko man maamin kay Nicolo pero na-inlove na ako sa kanya. Napansin ko yon nang nasanay ako sa presensya niya. Bukod pa roon ay nagkaroon din ng kalinawan sa nararamdaman ko nang bumalik sa eksena si Lovely. Nakafeel ako ng selos dahil pakiramdam ko ay may kaagaw na ako kay Nicolo. Alam ko namang hindi sa akin si Nicolo una pa lamang. Pero sa maiksing panahon ay naramdaman ko na gusto kong akin lamang siya at ayokong magkaroon ng kahati sa kanya. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya hanggat isang band-aid pa lamang ang tingin niya sa akin. Ayoko namang mapahiya kung hindi naman kami parehas ng nararamdaman. Pinagdasal ko na lamang na sana balang araw ay makita niya ako kung paano ko siya nakikita. Alam kong medyo matatagalan pa yon lalo't panay pa rin ang lapit ni Lovely sa kanya ng mga panahong yon. Doon ako nainis dahil tapos na nga sila pero bakit andun pa siya sa eksena? Bakit hindi na lamang niya hayaang makamove on si Nicolo at makapagsimula na ng bagong pag-ibig sa iba? Hindi naman ako pumayag na basta-basta na lamang makuha pabalik ni Lovely si Nicolo noon. Kaya naman ginamit ko ang katawan ko para ma-realize ni Nicolo kung saan siya mas magiging masaya. Malaking X na kay Nicolo ang pag-iwan ni Lovely sa kanya samantalang ako ay wala pa akong X sa kanya. Kaya pwedeng lamang na ako sa laban namin. Kung hindi lang kasi na in love si Nicolo kay Lovely noon, ako na dapat ang panalo. Kaya lang kailangan kong pagbutihan sa laban lalo't pwede pa rin akong malamangan ni Lovely. Pinilit kong laging makasama si Nicolo at kinukuha ko ang lahat ng pagkakataon para makasama siya. Hindi naman niya ako tinanggihan pwera na lamang pag nandoon si Lovely sa kondo. Doon pa ako mas lalong nagalit at kinabahan dahil napapadalas na rin ang pagkikita nila ni Nicolo. Kapag si Lovely na ang nakipagkita ay hindi makatanggi si Nicolo. Pero ako ay kayang tanggihan ni Nicolo. Wala man ako sa lugar na magdemand sa kanya pero pinasok niya ako sa buhay niya. Kaya kailangan kong magagamit ang karapatang yon para sa kanya. Nakakainis na siya. Si Lovely? Meron pa bang iba? Kung bakit naman kasi pinabalik mo pa siya sa buhay mo, nagiging okay ka na eh. Siya naman tong bumalik. Pero ikaw tong nagpapasok. Mas gusto mo bang kampihan siya kaysa sa akin? Mas pinapalinaw ko lang sa'yo yung mga nangyayari. Ay, nakakainis talaga siya. Kung makakatulong na magkwento ka, makikinig ako. Alam mo namang pumunta siya rito, di ba? Oo naman, pinaalis mo nga ako kasi papunta na siya. Pasensya na pala dun ha. Okay lang yun. Ginising mo lang naman ako ng 4:00 ng madaling araw para paalisin dahil malapit na siya sa kondo. Tapos, pinabalik mo ako ngayon dahil nalulungkot ka at nalilito. Okay lang yun. Okay lang talaga. Nagpanik kasi ako. Intindihin mo na lang. Hayaan mo na. Sabi niya sa akin, mag-usap daw kami tungkol sa relasyon namin. Di pa ba kayo tapos mag-usap? Sa tuwing pumupunta siya rito, puro bunga niya sa'yo pag-usapan ng relasyon niyo. May nangyari ba? Lagi siyang humihingi ng closure. Ilan bang closure ang kailangan niyo? Sa tuwing humihingi siya ng closure, sa huli may nangyayari lang sa aming dalawa.
Yun naman kasi talagang totoong nangyayari sa closure eh. Diretso kama. Walang usapang nangyayari. Masisisi mo ba ako kung may mangyari sa amin? Mahal ko pa eh. Mahal ka pa rin ba niya? Hindi niya masabi. So dapat alam mo ng sagot. Na mahal pa rin niya ako? Mahal niya ang ego niya. Kaya siya pabalik-balik dahil nararamdaman niyang nawawala ka na. Siya naman tong unang nawala. Pero ngayon, ramdam na niyang nawawala ka na dahil nandito na ako sa eksena. Hindi naman siguro. Alam naman niyang wala ka lang sa buhay ko. Ouch naman. Dahan-dahan naman. Sa lahat ng band-aid ako tong may pakiramdam. Sorry, mali ang atake. Pero alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Kahit sa anong paraan mo ako atakihin, masakit pa rin. Pwede bang pag-usapan muna natin ang problema ko kay Lovely? Ano bang plano mo kay Lovely? Ano bang plano mo sa inyo? Gusto ko magkabalikan kami. Pero parang di ko ramdam na buo ang loob niyang ayusin yung sa amin eh. Ayun naman pala eh. Huwag mo nang ayusin. Naiintindihan mo naman sigurong mahal ko siya, di ba? At naiintindihan mo naman siguro na di siya sigurado sa inyong dalawa, di ba? Pero gusto na niyang magsama ulit kami dito sa kondo. Pero walang commitment. Huwag kang pumayag. Siyempre, hindi ako pumayag na walang commitment. Huwag kang pumayag na tumira siya ulit dito sa kondo mo. Gusto ko na siya ulit bumalik dito para may makasama ako. Malungkot ako kapag wala siya. Alam mo naman yan. Paano naman ako kapag bumalik siya? Ha? Bakit napunta sa'yo yung usapan? Siguro kasi parte na ako ng buhay mo. Na ikakama mo ko, natutulog tayong magkasama. Pero alam mo naman kung ano ka lang sa buhay ko, di ba? Alam kong band-aid mo lang At ako. ikaw ang nagsuggest niyan sa akin. Baka lang bigla mong isumbat sa akin. Sisimulan ko pa lang sana ipamukha sa'yo pero kailan ba ako nanalo sa usapang to? Hindi naman porkit nilabel mo lang ako bilang band-aid eh. Dapat wala na rin akong maramdaman. Wala na rin akong karapatan. Ito na yung kinakatakot ko eh. After nito, magdedemand ka na ba ng label? Kasi di ko ibibigay yun sa'yo. Ako nga nahihirapang humingi ng label kay Lovely eh. Wala naman akong hinihingi sa yung label. Respeto lang sana sa akin. Bilang ginagamit mo ko tuwing nalulungkot ka at naguguluhan sa sitwasyon yun ni Lovely. Yung respeto, nagsisimula yan sa sarili mo. Kung gusto mo palang respetuhin kita, bakit ka pumayag magpagamit sa akin? Natulala ako sa huling sinabi ni Nicolo Papadudut. Alam ko namang masakit siyang magsalita kapag nagagalit na siya pero hindi pa rin ako sanay. Hindi na ako nakaimik at napatingin na lamang sa malayo. Natahimik kaming pareho at bago pa niya ako paalisin, ako na ang nag-decide na tumayo sa pagkakaupo at saka lumabas ng kondo niya. Hindi na ako nagpaalam tulad ng dati kapag may pagtatalo kami. Hinayaan ko siyang makita na hindi ako natuwa sa mga huling salitang binitawan niya. Oo nga, isa akong panakip butas, isa akong band-aid. Pero hindi naman pwedeng bastusin na lamang niya ako. Dahil noong mga panahong kinakailangan niya ng tulong at taong sasamahan siya ay andun ako para saklolohan siya. Naiyak na lamang ako noong nakalabas na ako sa condo unit niya at napasandal ako pagpasok ko sa elevator at sinubukang kalmahin ang sarili ko. Hindi ko na kinaya pa ang mga nangyayari. Alam kong may kailangan na akong gawin noon para sa ikabubuti ko pero hindi ko alam kung paano magsasabi kay Nicolo. Nakahinga ako ng maayos nang nakalabas na ako ng building. Nanatili pa rin ako nakatayo sa harapan at pinag-iisipan ang susunod na gagawin ko. Hanggang sa bigla akong makaisip ng isang plano. Nagbook ako ng masasakyan papunta kay Lovely. Nalaman ko ang address niya kay Nicolo at hindi ko alam kung maaabutan ko siya sa tinutuluyan niya pero nagbabaka sakali ako. Hindi na ako makapaghintay na makaharap siya at ipamukha sa kanya ang galit ko dahil sa panggugulo niya sa maayos sana naming pagsasama ni Nicolo. Gusto kong isisi sa kanya ang lahat ng mga nangyari kahit alam kong parte pa rin ako ng gulo. Wala na kasi akong maisip na gawin dahil naaawa na ako sa sarili ko sa patuloy na pagtapak ni Nicolo sa pagkatao ko. Si Lovely naman ang nakita kong pwedeng sisihin at hindi ko uurungan ang ideya na yon.
Nang makarating na ako sa bahay ni Lovely ay nakaramdam ako ng kaba pero alam kong napatatag ako ng galit ko sa kanya. Ilang beses kong kinatok ang pintuan niya bago niya ako pinagbuksan. Hindi naman siya nagulat nang makita niya ako. Para bang inaasahan na niyang pupunta ako doon. Posturang-postura siya noon at parang handa nang makipag-away sa akin dahil sa pagsugod ko. Hindi ko pinahalatang na-intimidate ako sa kanya para hindi niya ako masindak. Habang sinasabi ko sa kanya lahat ng laman ng aking utak, Papa Dudut. Oh, well, it's you. Kung may hinahanap ka, wala rito si Nicolo. Alam ko, galing lang ako sa kondo niya. Good. Puro ganyan na lang ba ang linya mo? Ganun lang lagi kaigsi pag wala kong interes patulan mga sinasabi mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Lovely? Anong sinasabi mo? Ikaw tong sumugod dito tapos sa akin mo ibabato yung tanong na yan? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Bilang ikaw naman tong pumunta rito nang walang pasabi, bakit hindi mo na lang kaya sabihin sa akin lahat ng tumatakbo sa isip mo? Bakit ka pa ba bumalik sa buhay ni Nicolo? Kasi gusto ko? Kahit alam mong ginugulo mo lang ang nararamdaman niya? Eh di successful naman pala ang pagbabalik ko. So ganun lang yon? Bumalik ka talaga para guluhin lang siya? Bumalik ako para maramdaman ko ulit na mahal niya ako. Para saan? Iniwan mo na siya. Hindi mo na kailangang maramdaman yung pagmamahal niya. Bakit? Yan ba ang sinasabi niya sa'yo? Yan ba ang gusto niyang mangyari? Ang gusto niyang mangyari, magkabalikan kayo. Ramdam ko yung galit sa boses mo Nakakainis na gusto niya akong balikan, no? Nakakainis kasi hinahayaan ka niyang saktan mo lang siya uli. Kung hinahayaan man niya ako, ano bang pakialam mo? May pakialam ako kasi naaapektuhan din ako sa nangyayari sa kanya. Bakit? Sino ka ba sa kanya? Di ba nga may tawag siya sa'yo? Ano nga ulit yon? Ayun, Band-Aid, di ba? Tama ba? Thank you at napag-uusapan niyo pala ako. Kaya klaro sa akin kung sino ka lang sa buhay niya. Sana, klaro rin sa'yo kung sino ako sa buhay niya. Isa kang ex na dapat wala na sa eksena. Yung ex na pwedeng bumalik anytime at tatanggapin niya ulit. Eh ikaw, Band-Aid ka lang, di ba? Oras na tanggalin ka na niya mula sa balat niya, hindi ka na ulit makakadikit. Yun ka, Riza. Yun ka lang. Mawawalan ka rin ng dikit balang araw. Hindi ka na makakakapit. Tandaan mo na ako yung nagtakip sa sugat niya na dahil sa'yo. Thank you. Hindi ko alam bakit ako nakikipagtalo sa posisyon ko sa buhay ni Nicolo kung pwede namang umalis na lang ako. Huwag kang umalis. Ano? Kailangan kita. Anong pinagsasasabi mo? Kaya lang naman masarap bumalik kay Nicolo dahil andyan ka na makakalaban ko sa atensyon niya. Kailangan mo lang ng kakompetensya? Kailangan ko ng dahilan para ipaglaban si Nicolo at bumalik ang interes ko sa kanya. Napakalabo mong tao. Hindi lang malabo Sakim ka rin. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, totoo ako sa sarili ko. Huwag kang umalis. Handa akong gawin lahat. Makipag-agawan ka lang sa akin. No, ayoko. Hindi ako batang uhaw sa laruan. Naging bata ka rin. Alam mo ang pakiramdam kapag nakuhang laruan ng kalaro mo. Hindi ako ganun. Makipaglaro ka lang sa akin. Handa kitang bayaran. Kahit magkano. At idadaan mo ako sa pera? Lahat naman ng bagay sa mundo may presyo, di ba? Magkano ka? Nakatitig lang sa akin si Lovely at desidido siyang ibigay ang pera para lamang ituloy ko ang pakikipaglaro sa kanya. Naisip ko na gano'n na nga ba ang mga mayayaman kapag bored na sila sa buhay nila. Handa nilang gamitin ang pera nila para makipaglaro sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi ako nakasagot kaagad at tinignan na lamang kung seryoso ba siya. Marahil ay napansin niya yon kaya nilabas niya ang checkbook niya at sinulat doon ang halaga ng pera na sa tingin niya ay magpapapayag sa akin. Hindi siya nagkamali at napapayag niya ako. Hindi lang
lang dahil sa nasilaw ako sa pera, Papa Dudut, kundi alam kong yun na nga ang pinakamatalinong gawin sa sitwasyon ko. Noong nakita ko ang cheque, naalala ko kung ilang beses akong pinaulanan ni Nicolo ng masasakit na salita sa tuwing gusto kong ipakita sa kanya ang halaga ko. Nasa cheque na inabot sa akin ni Lovely ang halaga, Papa Dudut. Alam ko namang wala akong maaasahang promosyon sa trabaho dahil hindi naman ako ganong kagaling. Alam ko ring wala akong mapapalang relasyon kay Nicolo dahil nilagay na niya ako sa dapat kong kalagyan. Isang rebound lang. Isang panakip butas, isang band-aid na pwede niyang tanggalin kapag natuyo na ang sugat niya. Papa Dudut, hindi ko maintindihan ang eksaktong nararamdaman ko ng mga oras na tinanggap ko yung cheque. Pagkaabot sa akin ni Lovely ay nginitian niya ako at tumango. Umalis na rin ako nang walang paalam pa at nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pinagmamasdan na cheque na yon. Pinaingkas ko ang cheque makalipas ang ilang araw. Marami na akong planong bilhin para makamove on na kay Nicolo. Hindi ako tumupad sa usapan namin ni Lovely na magpapatuloy pa rin ako sa pakikipag-agawan sa kanya. Gusto ko na lamang makaalis sa sitwasyon na yon at kailangan ko ang perang yon para masimulan ko na. Nag-awol na rin ako sa opisina para hindi ko na kailangang harapin pa si Nicolo dahil baka manghina ulit ako. Ayos na sana ang lahat, Papa Dudut, hanggang sa tawagan ako ni Lovely para pilitin akong ituloy ang plano. Hindi na ako pumayag at sinabing kailangan ko nang iwasan silang pareho at nagalit nga si Lovely at binabawi nga ang perang ibinigay sa akin. Lumaban ako at sinabing hindi ko na yon pwedeng ibalik pa dahil kabayaran yon sa stress at sakit na ibinigay nila sa akin. Pinilit niyang ibalik ko ang pera pero ayoko. Nagastos ko na halos ang kalahati at wala akong pang-abono. Bukod doon ay alam kong deserve ko ang perang yon dahil pinaglaruan nila akong dalawa. Papa Dudut, hanggang ngayon ay sinisingil ako ni Lovely pero ayokong magpatinag. Hindi ko pa rin binabalik ang perang yon at blinak ko na ang number niya. Hindi ko nga maintindihan parang nakakuha ko ng entertainment factor sa pagtawag-tawag niya sa akin. Pakiramdam ko kasi tuwing magkausap kami ay naonse ko siya ng malaki. Pinuntahan na rin ako ni Nicolo matapos niyang malaman ang nangyari at pinaliwanag ko naman ang kaganapan kung bakit ako binayaran ni Lovely. Hindi niya ako pinaniwalaan. Nagalit din sa akin si Nicolo dahil mukha raw akong pera at hindi niya inaasahang peperahan ko ang sitwasyon naming tatlo. Ang kapal na mukha niya para isumbat sa akin yon samantalang ginamit din naman nila ko. Matigas ang loob kong huwag bayaran si Lovely kahit na ilang beses niya akong tinakot. Nagamit ko na nga yon lahat ng pera para wala na siyang makuha sa akin. Papa Dudut, kung kayo ang tatanungin, tingin niyo po ba ay tama ang ginawa ko? Na hindi ko na binalik pa ang pera kay Lovely? Naiintindihan niyo ba ako kung ano ang pinanggagalingan ko? Hihingi lang sana ako ng pangunawa sa sitwasyon ko dahil nasaktan din ako sa kalagayan ko at ang perang binayad sa akin ni Lovely ang nakita kong band-aid sa sugat na ginawa nila sa akin. Hindi ganong kadaling tanggalin ang iniwan nilang sakit ang perang ibinayad nila para mapagaling ang sugat sa dignidad at puso ko. Maraming salamat at nakatulong kayo na pag-aanin ang pakiramdam ko matapos kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Totoong number 1 ang programa ninyo at forever number 1 ang radio station ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking liha. Maraming salamat sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso't kabarangay, Riza.